Okay. So, iwan na natin yan si Sarah Pusit, mga kababayan. Ito naman ang pag-usapan natin. Ito mga ka-GP Natics, nakakatuwa to. Matapos po ang kontrobersyal, mga kababayan, parang halos lahat na lang araw-araw mayroong kay Robin, ano? Matapos po ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Robin Padilla, mga kababayan, na tinawag niya pong weak ang mga kabataan ngayon, unti-unti na pong lumabas, mga kababayan, yung mga pass nitong si Senator Robin Padilla. Dahil nga po dyan, lumabas din, namuntik palang magpakamatay ito. At ito po ay na-content na rin natin ng mga nakaraang araw, mga kababayan. Pero ngayon, meron pong isang babae, isang artista, mga kababayan, ang nag-booking sa dahilan daw po, mga kababayan, ng paghihiwalay nitong si Robin Padilla at ng kanyang asawa. At baka yun din daw ang dahilan ng kanyang gustong pagpapakamatay. Okay, mga kababayan, ito po, panoorin natin. Pero bago po natin, mga kababayan, ipanood sa inyo yan, etong si Senator Robin Padilla kasi, nag-backlash muna sa kanya yung kanyang mga pinagsasabi. Kaya po ito ay nag-sorry. Nag-sorry po siya, mga kababayan. Ito yung sabi niya, Padilla, sorry for weak youth remark. Senator Robin Padilla on Friday apologized to people offended by his controversial remarks calling the youth weak amid rising suicide cases. Padilla maintained that the strict measures complete a total ban on social media for children age 16 and below are necessary to address the youth mental health crisis. Facing backlash online and from mental health advocates, Padilla said the controversy served a purpose to force a national conversation on the impact of the digital age of children. Mga kababayan, sinasabi ni Senator Robin Padilla na kaya daw niya po binanggit yun. Parang gusto niya pang sabihin, nagsakripisyo na nga ako na kahit na alam ko na mababash ako, ginawa ko yun para mapag-usapan, maging controversial yung usapin ng pagiging weak ng mga kabataan at kaya nagkakaroon ng mga suicidal. Pero ang totoo niyan, yun ay estilo lang nila. Dahil alam nila na nabanatan sila ng gusto Di ba? Ang yabang-yabang pa nga ng kanyang pananalita mga kababayan. Di ba? Maging itong si Kim Atienza, mga kababayan, who reminded Padilla that depression is not a simple matter of generational divide. Nasoplak siya ng gusto dito kaya sabi niya, paumanhin po, mga kababayan. Pero dahil nga dyan, ngayon, naglabasan pa yung mga ibang mga memes, naglabas yung mga ibang mga tawag dito, mga katuwaan na lang din ng mga kababayan natin dahil sa buwisit dito kay Senator Robin Padilla. Ito po. Ako ang dinivorce. Na-depress kayo? Siyempre. Munti ako nagpakamatay nun. Akala ko ba, Senator, hindi iyakin ang henerasyon nyo? Okay. Handa mo na nga tapusin yung kwento mo matapos kang iwanan ng taong mahal mo. At malamang sa malamang, dahil siguro wala kang kapasidad para intindihin yung emosyon ng asawa mo. Ops. Ano kaya yung sinasabi nito, mga kababayan? Si Senator Robin Padilla daw ay gusto magpakamatay nung panahon na siya po ay iniwanan ng taong mahal niya. Ang sinasabi niya rito, mga ka-GP Natics, he is pertaining doon sa kanyang dating asawa. Sino yung dating niyang asawa? Si Lisel, basta yung nanay nila Kylie Padilla. Okay? Yung nanay nila Kylie Padilla, mga... Kasi nga, malakas ka, di ba? Mahirap tibagin, kumbaga. Pero meron pa akong isang hula kung bakit ka iniwan ng mahal mo. Robin Padilla is, I don't know, worst. Worst? Robin Padilla? Yeah. Wow! Tamad. Nakita ko kasi yung Tamad. So, anong ibig sabihin niya dito, mga ka-GP Natics? Iniwan siya ng mahal niya dahil baka itong si Senator Robin Padilla ay hindi niya maibigay. Parang hindi niya arok yung nararamdaman ng kanyang partner, mga ka-GP Natics, dahil nga daw tamad. Hindi siguro niya masatisfy yung kanyang asawa. Wow! Aray ko! yung interview ni Rosana Roses at ni Mo Twister. At ang tanong ni Mo ay kung sino ang the best sa kama. Pero imbis na sabihin niya kung sino yung the best, siningit niya yung sagot niya.
na isa ka sa worst na kasama niya sa kama. Amo next day, yung aso ko nagpakamatay. Aso ko si Robin the dog. Hindi nga. Pati aso, nasama, nagpakamatay din daw. Pero wag mo muna tayo mag-focus dun sa aso, mga kababayan. Nakakatuwa lang isipin natin nung si Robin Padilla ay gusto magpakamatay dahil iniwanan ni Lizelle, mga ka-GPnatics. Iniisip ko yung sinabi ng vlogger na to na naging dahilan bakit nga siya iniwanan, mga ka-GPnatics. Bakit siya iniwanan ng kanyang asawa? Ano ang dahilan? Siyempre, maaring nagkaroon ng emotional stress, 'di ba? Etong si mga ka-GPnatics, o kaya nagsawa na sa kanya. Maaring hindi po, sabi ko kanina, hindi arok ni Senator Robin Padilla yung nararamdaman ng kanyang partner. 'Di ba? Kaya siya iniwanan. Or masyadong busy sa trabaho o baka naman ay nambababae din. Etong si Senator Robin Padilla. Kasi ang alam ko, ang relasyon nila dati ay parang long distance relationship. Na kahit mag-asawa na sila, nasa Australia ata yung kanyang mag-iina, si Robin nandito sa Pilipinas. Mga kababayan, ang gusto ata mangyari nung kanyang asawa ay magsama-sama sila. Subalit, hindi po yun sinunod ni Senator Robin Padilla. Ang gusto niya, okay lang sa kanya yung magkahiwalay kasi trabaho ang kanyang priority. Okay, mga ka-GPnatics, saan pumapasok doon yung usapin ng tamad si Senator Robin Padilla? Ganun na nga. Kasi nga mga ka-GPnatics, isipin mo, yung asawa mo, kung mahal mo talaga yan, kung ano yung gusto, di ba? Kung makakabuti naman, ano mas pipiliin mo? Trabaho mo? Or yung pamilya mo? Na pwede ka naman kung tutuusin, tagal mo na sa pelikula, tagal mo na sa pagiging artista, siguro naman may ipon ka na o pwede ka naman magtrabaho dun sa ibang bansa. Para yung pamilya mo ay, tawag dito, mapaglaanan mo ng panahon. 'Di ba? Mahirap mga ka-GPnatics yung malayo sa pamilya. Pero mas malala, dahil yung panahon na ito, mga ka-GPnatics, ito din yung panahon na nandito si Robin, sorry kung nagkakamali ako pero correct me if I'm wrong, ito din yung panahon na malayo si Robin, malayo yung kanyang asawa, long distance relationship, tapos ito yung nagkwento, itong si Rosana Roses na tamad sa kama, itong si Robin Padilla. Mga kababayan. So, ibig sabihin, ng bababae si Robin? Ganun ba yon? Di ako nagtatanong lang kung ito ba ay yung timeline ba nito ay magkasabay? Mga ka-GPnatics? Diba? Kaya siya iniwanan bigla-bigla. Oh. Doon naman sa aso, mga kababayan, yung aso lang niya. Isipin nyo yung aso ni Senator Robin Padilla ay nagpakamatay daw. Worse, Robin Padilla? Yeah. Wow! Tamad. Nakita ko kasi yung interview ni Rosana Roses at ni Mo Twister. At ang tanong ni Mo ay kung sino ang the best sa kama. Pero imbis na sabihin niya kung sino yung the best, siningit niya yung sagot niya. Na isa ka sa worst na kasama niya sa kama. Amo next day, yung aso ko nagpakamatay. Aso ko si Robin the dog. Hindi nga. Next day, nabigti yung aso. Totoo yan. Sino nagbigti sa kanya? Wala, siya lang. Tapos sabi mo pa dito, nagbigti yung aso mo. Okay ng ina. Neglect ang tawag doon, kapatid. Malamang sa malamang, iniwan mo siya mag-isa, nakagapos. Kasi nga, ang baba ng emotional intelligence mo. Na pati asong sinamahan ka sa lungkot mo, di mo nabigyan ng pansin. Ikaw ang simbolo ng mga taong ipit pa rin sa panahong ginagantimpalaan ang pagiging matigas kesa sa pagiging matalino at mapangunawa. Sa madaling salita dito mga kababayan, na sinasabi niya na mababa daw ang intelihente, itong si Senator Robin Padilla. Kasi nga naman, bakit mangyayari na itong aso mo ay mabigti yung kanyang sarili? So, ibig sabihin, hindi mo binigyan ng panahon. 'Di ba? Alam mo naman yung aso natin, mga ka-GPnatics, yung may mga aso dyan, sa amin, ito, yung nandyan sa likod ko. Ayan, parang pag tinuturing namin yan, anak. Talagang, pag may sakit,
Kapag nireregla yan, kapag nangangalabit yan sa madaling araw, kapag yan ay dinadambahan kami, pagtataian, excuse me, kapag dudumi yan, di ba talagang gigisingin kami niyan, mga ka-GP Natics. Kumbaga, dapat ang isang bagay, kapag mahal mo, di ba, bibigyan mo siya ng atensyon. Titingnan mo kung ano yung sitwasyon niya. So, tama yung sinabi rito ng kapatid natin, neglect yun, Senator Robin Padilla. Kaya ganun ang nangyayari. Kaya iniwan ka dahil may kakulangan ka. Kaya iniwan ka kasi masyado kang minamahal mo yung sarili mo at hindi mo binibigyan ng panahon yung mga nagmamahal sa'yo. Diba? Kapabayaan. Tama po. Oh. Aso, nagpakamatay, abay, malala na talaga ang tama ni Robin. Bad trip ang tama sa kanya nang ipinagbabawal na gamot. Umay. O, daming palusot, walang kwenta, pare-pareho kayong lahat na DDS, Senator. Sabi ni Rani Sierra. Diba? Pero mga ka-GP Natics, ang talaga nagpalutang dyan sa kwento na yan ay yung hiniwalayan nga siya ng kanyang asawa. 'Di ba? Na gusto na niyang magpakamatay. Ano nga ba talaga ang dahilan nun? Yun, ang dahilan ba ay yung sinabi ng artista na si Rosana Roses na tamad sa kama itong si Senator Robin Padilla? Mga kababayan? Kasi pag tamad ka, ibig sabihin, sarili mo lang iniisip mo. Hindi mo iniisip yung pleasure ng kapartner mo. 'Di ba? Iwanan ka talaga yan. Oh. Kasi laging bangag. Ay, nako. Okay. Ay, tapos na pala tayo, guys. Ay, yun. Tapos na pala tayo. Hi, Sultan. Thank you so much for watching. Akala ko meron pa tayo mga kababayan. Eto na pala, dito na po nagtatapos ang ating live streaming. Naka 2.5 hours na rin po tayo mga ka-GP Natics ako. Kunin natin yung pagkakataon na mai-promote pa rin yung mga products natin mga kababayan sa lahat po ng mga gustong umorder ng atin pong mga pagkain, Siomai King, ganun din po ng ating mga barley products. Nandyan po sa inyong description. Pwede po kayong mag-check dyan, mga kababayan. At syempre, kung makikita nyo po yung live natin ngayon, meron dyan products. At kung gagamitin nyo po yung link na yan, mga kababayan, para umorder po ng kahit ano sa mga Shopee, sa Lazada, ay magkakaroon po ako ng tawag dito, mga kababayan, ay porsyento. Okay, pero dun sa ating mga barley products, yan po ay buo na mapupunta sa akin. Hanggang ngayon, wala pang umu-order sa mga products natin sa barley, maging sa mga Siomai King. Wala pa. Pero sa Shopee, marami-rami na mga kababayan. Meron na atang commission ako doon na kahit papano ay meron na ring 500. 500. So sa mga gusto po nandyan lang po sa description ang atin pong link, mga kababayan, at nandyan po sa inyong screen yung products na atin pong pinopromote. Bilang tulong nyo na lang din mga ka-GP Natics. Sa mga hindi pa po nagla-like, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe na rin po ang ating channel. Maraming salamat po. Ito po ang inyong abang lingkod, JNK. See you guys. Bye!